Mga sangkay, alamin po natin ang tungkol po dito sa malaking skandalo na naganap po o kahit hanggang ngayon naman mga sangkay pinag-uusapan patungkol po sa Paris Olympics, patungkol po sa isang boksingero na sinasabing ipinanganak na lalaki pero lumaban daw po doon sa linya ng mga babae. Ngayon, may lumalabas na mga impormasyon na ito daw po talaga ay isang totoong babae. Rehistradong babae mga sangkay. Simula pa raw po nung bata siya. Well, tingnan po natin kung ano nga ba talaga ang totoo tungkol dito. Hello guys, this is me once again, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, pag-uusapan po natin ang patungkol sa isa sa siguro ito po yung pinakamatunog na topic ngayon mga sangkay sa buong mundo. Pinag-uusapan, walang iba kundi itong Paris Olympics. Sa dami po na mga kontrobersyal na mga naganap doon, na mga issues, kagaya po ng opening nila, na mismo yung Santo Papa ng Katoliko, mga sangkay, hindi napigilan na magsalita. No? Actually, gusto kong gawa ng vlog yun, mga sangkay. Tingnan po natin kung kaya pang isingit sa susunod na vlog. Pero ayun na nga po, guys. Itong isa sa malaking issue ngayon, itong isang lalaki daw po na sumali sa larangan ng boxing ng mga babae. Isipin niyo yan mga sangkay kung gaano yun. Kung totoo ha. So titingnan po natin ngayon kasi may mga lumalabas sa balita na ito daw po talaga ay isang babae. Pero wala na mga sangkay, pinag-usapan na sa social media, lumabas na kasi mga sangkay na ito daw po ay isang trans. Ngunit, isa pong pinanganak na, biological, mga sangkay, siya po ay isang lalaki talaga. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita niyo po yung subscribe button. 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. I-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. May papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nasa Facebook, sundan niyo lamang po ako. Kagaya ng nakikita nyo sa screen, i-check nyo po sa inyong mga cellphone. Sa taas ng video na to, may makikita po kayong tatlong tuldok. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok, then may lalabas na show more. At yan, mga sangkay, pindutin nyo po yung show more. Ayun, ganoon lamang po kadali. So, ito na mga sangkay. Ito po kasi ngayon ay pinag-uusapan na naman. Halos walang tigil ang usapin na ito eh. Controversy over Algerian Olympic boxer's gender. Let's talk about women's boxing, now at the center of an Olympics controversy after Italian boxer Angela Carini abandoned her bout against Algerian boxer. Yan, ito po siya mga sangkay. Siya po yung nag-abandon na sa kanyang laban. Ilang segundo lang mga sangkay. Umalis po siya at hindi niya po tinapos kasi sabi niya, yun daw yung first time na nakaramdam siya ng grabing lakas na suntok. Algerian boxer Iman Halef after only 46 seconds. Yun. After the match, false reports surfacing alleging that Halef is a transgender woman. Ngayon, mga sangkay, habang pinapanood natin ito, kayo na mag-analyze kung ano nga ba talaga ang totoo. Kasi may mga information na lumabas na ito daw po ay isang lalaki talaga na pinilit na ipasok nitong committee ba? Yung OIC, mga sangkay ng Paris Olympics na pinayagan po yung ganitong klaseng Well, malalaman naman natin ngayon. Basta ngayon, i-observe nyo lang kung ito nga ba talaga, ano nga ba ang totoo tungkol dito. The International Olympic Committee saying in a press conference on Friday that... Ayan, yung OIC nitong Olympic ay nagsalita. Sabi po dito, the Algerian boxer was born female, was registered female, lived her life as a female, has a female passport. Ayon po dito. Yan po yung sinabi ng OIC ng Paris Olympics. Pero may lumabas din kasi na una mga sangkay na sinasabi na lalaki daw talaga. So, madali lang naman gumawa ng statement na ganito. Ang kailangan dito is mga ebidensya talaga.
lumalaki yung issue, mga sangkay, no? Pinag-uusapan. Pero ang punto pa rin kasi dito, dapat yung mga ganitong klaseng hindi na pinapayagan sa stage ng mga babae. Kasi lalaki pa rin. Kung totoo lalaki pa rin po yun. Kawawa naman yung mga babae. Kung sakali, di ba? Mayroon pa nga po yung sa Taiwan kung hindi ako nagkakamali. The Algerian boxer was born female, was registered female, lived her life as a female, and has a female passport. ABC's Inez de la Catera joins us now live from Paris with more. All right, Inez, we know the Italian boxer has since apologized, but what exactly is behind the story? Hey, Rachel. Yeah, so it's quite a complicated issue. Essentially, what happened is you had the Algerian boxer Iman Khalif facing off against Angela Carini, the Italian boxer. Carini withdrawing after just 46 seconds of that match. That's really unheard of for that to happen in boxing. And she then refused to shake Khalif's hand. So that put Khalif in the spotlight and reignited this debate over whether Khalif should be allowed to participate in women's boxing. And that is because at the World Championships last year, she was disqualified after she failed to pass a gender eligibility test. I should point out we don't know what that test was. And you later had the head of the International Boxing Association coming out to say that Khalif has the XY chromosome. ABC News has no way of verifying that, but that means that Khalif has now become the target of a lot of cyberbullying, and you now have the IOC and other boxers coming out to defend her. All right, Inez, thank you so much for tracking this for us. Thank you. And you'll... Okay. Ngayon, mga sangga, ito pa. Tingnan natin yung mga balita. Kasi, madali lang naman maglabas ng statement talaga na babae siya o kaya na lalaki siya. Pero tayo mismo mga sangkay, pwede natin makita kung ano ang totoo tungkol dito The International Olympic Committee is defending its decision to allow 2 boxers to compete in the women's division, despite the pair failing gender eligibility tests. Ayun, di ba? Ano sila nag-fail sila sa requirement dito na dapat babae sila, mga sangkay. So ano yun? Ano yung statement nila? Defending its decision to allow 2 boxers to compete in the women's division, despite the pair failing gender eligibility tests. Ayun. Algerian Iman Khalif scored a lopsided victory in a match against Italy's Angela Carini on Thursday. Carini withdrew after just 46 seconds, saying she'd never been hit so hard, but says she wasn't making a... Diba? Hindi daw niya hindi pa siya nakatanggap ng ganong grabing lakas. Political statement by quitting. On social media, Italy's prime minister questioned the equality of the fight. Khalif and another boxer from Taiwan were disqualified from last year's World Championships after failing an unspecified gender eligibility test. O, diba? May mga nadi-disqualify pa naman pala Ngayon, kayo na mismo tumingin mga sangkay, sa tingin nyo, lalaki ba o babae? Kayo na mismo try to i-analyze yung mga sangkay. Kasi may kumalat pa nga pong picture dyan, bata pa po siya, ng kapang suot siyang babae. Sa Pilipinas, maraming ganon. Diba? The IOC has called that test arbitrary. The Algerian boxer was born female, was registered female, lived her life as a female, boxed as a female, has a female passport. This is not a transgender case. I know. Ayan ito siya. Check nyo lang mga sangkay. You're not saying that, but there has been some confusion that somehow it's a man fighting a woman. This is just not the case. Scientifically, on that there is consensus. Scientifically, this is not a man fighting a woman, and I think we need to kind of get that. This is a minefield, and unfortunately, as with all minefields, we want a simple explanation. Everyone wants a black and white explanation of how we can determine this. That explanation does not exist, neither in the scientific community nor anywhere else. As I've said before, if we can find a consensus, and we will work towards a consensus, we will certainly work to apply that. Clearly that's not going to happen at these games, but this is a question also, I guess, in all sports. And I think we are open to listen to anyone with a solution to that question. Che con i livelli di
testosterone presenti nel sangue dell'atleta algerina, la gara in partenza non è una gara, è una gara che non, diciamo, non sembra equa. Io penso che atleti che hanno diciamo caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammessi alle gare femminili, e non perché si voglia discriminare qualcuno, ma per tutelare il diritto delle atlete di poter competere ad armi. Tama, mga sangkay. Yun naman talaga ang punto natin. Walang discrimination dito sa kagaya po nila, mga sangkay. Sabi ko nga, may mga kaibigan din po akong ganyan. Pero hindi po natin sila pinagtatawanan, hindi po natin sila ginajudge, no? Pero ang pinag-uusapan kasi dito, mga sangkay, yung ano, 'di ba? Yung pinapasok na linya sa boxing. Kung pambabae, dapat mga babae lang kasi kung may papasok na trans, mga sangkay, iba lakas nun. Lalaki ka, pinanganak kang lalaki, tapos pumasok ka sa boxing. Ito yung nirereklamo nila, mga sangkay. So, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo dyan? Mi pari. Diba? Ayun, mga sangkay, ito, may papakita lamang po ako sa inyo. Ito siya. Kayo na mismo mag-isip kung siya ay babae o lalaki talaga. شعوب العالم أنهم يكونوا متمسكين بالمبادئ الأولمبية حسب الميثاق الأولمبي وابتعاد عن التنمر على جميع الرياضيين لأنه هذا الشيء أثر ويأثر كثير وكثير وقادر يدمر ناس حتى يقتل تفكير وذهن ناس ويفرق شعوب. Okay. So, ngayon, mga sangkay, magkaiba po ang sinasabi ng officials ng OIC at ilan din po mga official na nagsasalita sa buong mundo. Ano po ang inyong opinion tungkol dyan, mga sangkay? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Ayan, hanapin niyo po ito sa YouTube. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay. Click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.